Magandang umaga, Pilipinas! Maksyong morning, maksyong umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po ang programang Kia Kababaihan in Action. Ngayon pong araw ng Miyerkules, January 12, 2022. Kasama niyo po ako, Action Dove Tibakay, sa ating Technical Department, Action Nuts Hovero. Panibagong yugto na naman ng programang ito mga ka-aksyon, kung kaya't inaanyayahan ko po kayo na samahan uli ako. Hanggang alas 10 po tayo ngayong umaga. Text line po natin 0922-852-1161. Facebook page DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Palike and share na rin mga ka-aksyon etong Kia fan page. Ayan, mga ka-aksyon, tabayanan ko po kayo dyan. Pero bago tayo dito mag-umpisa, ayan, mamaya magbibigay tayo ng isang balita. Pero ito muna, intro muna ako mga ka-aksyon. Yan, kung kami naman po mga ka-aksyon ay matatagpuan dito po sa second floor Duque Building, Galvan Street, Dagupan City. Yan, baka may mga gusto po kayong ipabot pa rin na public service announcements po ninyo, mga opinions, suggestions, reactions sa mga bagay na ating pinag-uusapan mga ka-aksyon. Ayan, at saka din sa mga kung pupunta dito sa may stations para tignan yung kung ano yung promo po namin na meron kami rito, or magdo-drop kayo ng inyong mga approve of purchase. Sa promo ng MBC. Ayan, visit lamang po kayo dito sa amin. Ayan mga ka-action, pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay patungkol dito sa ating mga kabataan. Yung mga kabataan na listeners po natin sa ngayon. As in kabataan, kasi meron din tayong mga listeners na mga kabataan. Ano tong kanta na to, Action Claire? Pero mamaya yung sinasabi ko sa iyo yung gusto ko marinig. Ayun, patugtog mo mamaya kung meron ka nun. Ako muna ngayon. Pero alam mo naman, di naman tayo magpapatugtog dito eh. Yan, ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa ating mga kabataan. Ano yung mga karaniwan na pinoproblema sa social media ng ating mga kabataan? Hindi lang sa social media. Yung mga kabataan na, yung mga problema na kinakaharap nila, lalong-lalo ngayon. Kasama pa din itong, lalo itong panahon na ito, mga ka-aksyon. Pinanggit pa nila itong 2022. Dahil kailangan din natin daw na malaman ito. Napaka layo daw ng pagkakaiba ng mga pinoproblema ng mga kabataan noon sa mga kabataan sa ngayon. Kung noon ang pinoproblema ng mga kabataan is kung ano yung kanilang career path, at sa pag-umpisa ng kanilang family, ngayon hindi ngayon daw yung pinoproblema ng mga kabataan sa ngayon. Parang malit lang ng bagay ngayon, pero sa kanila super big deal. So yan daw yung pinakamalaking pagkakaiba o napakalaking pagkakaiba ng pagharap sa problema ng mga kabataan noon at sa ngayon. So mga ka-action yan, kung yung mga teenager na mga anak ninyo
Ayan, may mga nababanggit na nga problema sa inyo. Naku, bigyan po natin ng pansin etong mga ito. Oo, kung meron silang, kung kayo din, ayan, may konti kayong pinoproblema. Yung mga youth po natin ngayon, nako, relate kayo dito, pwede nyo ding i-share. Unang-una dito sa binanggit pong problema ng mga kabataan sa ngayon ay itong acceptance. Nag-struggle sila dito sa acceptance. From time to time daw merong hindi matanggap itong ating mga kabataan sa sarili nila. Minsan, 'di ba, yung ma-observe nila sa sarili na hindi ba. Kaya siguro doon sa set ng kanilang mga kaibigan, mas mas mahirap yung pagtanggap ng mga kabataan ngayon doon sa mga sari-sari mga problema dahil sa kakulangan nila ng maturity. At kakulangan din ng kanilang perspective, mga ka-aksyon. Pati yung, di ba pag kino-correct din sila ng kanilang mga magulang, di ba i-guide sila, hindi din nila yun matanggap din agad. So nandoon yung sinasabing hirap sila sa acceptance, yung may gustong baguhin o kaya pinapakorek sa kanila yung kanilang mga magulang. Lumalaban sila, yung mga kabataan natin ngayon. Ayon sa isang pag-aaral, mga ka-aksyon, na yan ay inilabas sa Journal Plus One, meron daw napakalaking o meron daw nakita na ugnayan. Etong psychological maladjustment at perceived paternal and maternal rejection. Kaya dapat daw i-offer natin, tayo na mga parents, i-offer natin sa kanila yung alam mo yung unwavering love, unconditional love sa kanila. Kasi nga minsan din yung sa pag-ugali pa din nila, mga ka-aksyon, di ba? Na kung minsan sobra silang pasaway. Tapos yung mga parents, minsan din, nagsasawa din sila sa kakasabi doon sa kanilang mga anak. Sasabihin nila, bahala ka dyan sa buhay mo. Merong totoo na pag sinabi nilang bahala ka sa buhay mo, as in, hihahayaan na lamang nila. Kasi ang sabi ng ibang mga magulang yan, kung hindi sila magkakaroon ng mga pagkakamali sa buhay nila, hindi sila matututo. Pero yung ba, literally na pinabayaan na nila yung kanilang mga anak. Gawin na nila kung anong gusto nilang gawin. Pero eto po, dapat din sa mga parents, i-offer natin sa kanila yung unwavering love po natin at yung guidance natin sa kanila. Kahit pa sila sabi natin, nagsasawa tayo kasi hindi sila nakikinig. Dahil meron at meron yung time na makikinig naman sila sa atin. Diba, sabi na natin nung una, pag minsan, pag nakakaharap nila yung ibang mga kaibigan nila, kung ano yung pangaral natin sa kanila, minsan yun din ang sinasabi din nila doon sa kanilang mga kaibigan. Hindi din naman natin sila nakikita lagi, di ba? Lalo na siguro kung kayo ay umaalis ng inyong mga tahanan dahil kailangan nyo pong maghanap buhay o kung ano pa man. So, pwedeng yung mga nai-impart po natin sa kanilang mga aral is na-share pa rin po nila. Yung meron nga lang ibang mga kabataan na hindi sila ganun ka-showy, di nila pinapahalata na nakinig pala sila sa'yo. Ayan, sabi natin, yung guidance po natin, dapat nandyan, i-offer pa rin po natin, gawin pa rin po natin sa kanila yan, no matter what, kahit na anong mangyari. Iba naman kasi yung pangungunsinti. Baka sabi natin yung unwavering love, kasama na dun yung pangungunsinti na kahit na alam na po natin mali yung kanilang ginagawa, pero sinusuportahan pa rin natin. May
ilan, pero ilan lang naman yung mga ganyan. Walang magulang na gusto niyang mapariwara o mapahamak yung kanyang anak. Ayan, dahil numero unong problema nila yung acceptance, susunod po dyan ang stress. Daming bagay din na kinai-stressan yung ating mga kabataan sa ngayon. Unang-una, yung stress nila sa school nila. 'Di ba? Nagmo-module yung mga anak natin sa ngayon. Or kung hindi, yung distance learning nila na yung iba hindi nila kinakaya yung karami nung trabaho na ibinibigay sa kanila. So, sila ay nai-stress. Pwedeng na-stress din daw sila sa kanilang mga magulang. Lalo na siguro kung merong problema yung kanilang parents na hindi maiwasan na kanilang nakikita, na kanilang nasasaksihan. Diba? Lalo na siguro kapag yung parents nag-aaway na. Nai-stress din yung mga kabataan, nai-stress din yung mga anak kapag yan ay kanilang nakikita. Stress sa kanilang mga kaibigan. Eto na yung peer, stress sila dahil merong pressure. Peer pressure. Diba yung pinipilit nila, sige na, sama ka na. Diba? Wala ka talagang kung hindi ka sasama sa amin, ayan, ititiwalag ka namin sa grupo. Hindi ka na namin friend. Hindi ka na namin kabati. Pero yung kabati na gano'n, yung deeper, yung mas matindi pa, nasabi, akala natin yung light lang, yung parang sa mga bata, ay hindi tayo bate. Pero yung talagang hindi ka nila kakausapin. Tatanggalin ka nila doon sa kanilang grupo. At minsan pinapadaan nila yung pressure na yan sa social media. Doon sa kanilang kaibigan. So, hindi na siya kaibigan. O kaya naman yung mga vices ng mga kabataan, pipilitin nila yung isang kasama nila na, ayan, sumama sa kanila, makijoin kung ano man yung kanilang ginagawa. Etong mga to, sa paaralan, stress nila sa paaralan, stress nila sa kanilang magulang, stress nila sa mga kaibigan nila, nakakabuo daw siya ng patterns. Merong ongoing pattern of stress yan sa mga kabataan natin. Kung kaya, mas lumalayo yung kanilang loob sa atin. Mas gusto nilang, hindi mo alam, yung iba nagkukulong na lang sa kanilang silid. Or pwedeng mas mauwi pa sila sa maling mga set of friends. Ito din, ang nakakapagpadagdag din sa stress ng mga kabataan, eto na hindi sila gaanong makalabas. Oo, yung ngayon, ayan, nandyan ang nakakapunta naman na sila sa mall. Pero yung mga dating activities po nila, hindi na po nila nagagawa. So, feeling nila stuck na sila sa kanilang mga kabahayan. Malayo na sila doon sa regular life activities nila. Nakakadagdag din ito sa kanilang pakiramdam na sila'y na-stress. Ayan, meron po tayong mga pwedeng gawin po dyan para kaya po nilang harapin itong stress nila ito. Kaya naman mabawasan yung impact nito sa kanila. Merong mga intentional ways na sinasabi kung pwede po natin gawin para matulungan yung ating mga kabataan dahil nga sa kanilang stress. Ayan, una dyan, dapat maturuan po natin sila paano i-prioritize yung pagiging simple lang sa kanilang buhay. Yan, hindi sila gaano ngayong makapunta sa mga restaurant na gusto nilang puntahan. Ay, ganun sila kasosyal.
O kaya dahil nga nagtitipid kayo sa ngayon, dahil hindi natin ma-provide sa kanila yung mga gusto nila siguro na mga gamit nila or yung ibang layaw nila is hindi po natin maibigay. Ayan, nga kabilang o i-give up nila siguro yung ibang mga ginagawa po nila, mga activities, social activities po nila. Kasi nga, di nga pwede nga yung maggagala. Meron pa po tayong pandemic. Nasa pandemya pa tayo. Mga ka-action, kaya 'di ba? So ito muna yung time mo, no. Dito ka muna sa bahay, siguro saka na lang, 'di ba? Lagi natin nasasabihan sila na saka na lang 'yan kung maayos na yung sitwasyon natin. At tulungan din natin sila makapag-establish ng healthy boundaries. Yung mabigyan din natin sila ng kanilang me time. Kasi sabi nga natin kanina, minsan sa parents din sila na nai-stress. Yung sobra sigurong pangingilaan natin sa kanila na akala natin guidance lamang siya. Pero yun pala, sobra na tayong nanghihimasok sa kanilang buhay. Gumawa din tayo ng safe atmosphere sa kanila sa ating bahay. Alam mo yung uuwi sila, mabawasan man lamang siguro yung alam mo yung siguro yung lagi kang nagagalit, ganyan. O laging, sabi natin kanina, ang stress nila sa parents nila kapag laging nag-aaway. At hayaan din po natin sila na magsabi hinggil sa kanilang mga nararamdaman. Kung meron silang mga opinion, alamin din natin. Hindi yung laging sasabihin natin silang shut up, diba? Nasabihin na natin silang walang, yung parang alisan natin sila ng karapatan na express yung kanilang nararamdaman, express yung kanilang opinion dahil tayo yung magulang at sila ay anak lang natin. Yan mga ka-action, eto din yung depression. Yung depression nila at anxiety nila. Isa din yan doon sa kanilang problema sa ngayon. Pero ito muna, sige nga. Paano raw pag sinabi nung magulang na lumabas ka naman ng bahay kasi laging nasa kwarto yung anak? Tapos nung naglalabas-labas na yung anak, nagalit naman yung magulang. Saan siya lulugar? Relate! Kasi po, tama din naman yun. Nangyayari yun. Minsan nababahala tayo. Bakit hindi sila lumalabas? Ano ba yung ginagawa mo dyan sa kwarto at hindi ka na namin makitang lumalabas? O sige, lumabas. Nung lumabas naman, sinulit naman niya, uuwi siguro ng 10 oras na. O halos, alam mo yung mga 1 minuto na lang, andyan na yung curfew. Ikaw yung alalang-alala na. So talagang magagalit yung parents. So dapat pag ganon, bigyan din natin sila ng limit nila. Ay bigyan natin sila ng oras nila. Bantayan po natin, i-monitor po natin sila. Kung susunod sila doon sa binigay po nating palugit ng paglabas nila. Kung lumagpas sila doon, ayun, may consequence yun. Diba? Oo, minsan nga talaga ganun. Nakakalito kayong mga parents. Kaya minsan, ako din, antulaya. Lumabas ka tapos, ay, asan ka na? Ito na, diba? Magka-curfew na. Sabi niyo lalabas 'di ba? O di meron din minsan na bibiruin ka din nila o kaya pinipiloso po din nila kasi minsan yung parents nila. Okay mga ka-action, dadagdagan po natin ito dahil pauna pa lamang, ang iba pa babalikan po natin pagkalipas ng ilang paalala. Huwag lilipat ang istasyon, magbabalik ang Kia Kababaihan in Action.
Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Paupanin po ito, Action Dav Tibakay sa ating Technical Department, Action Nat Sovero. Sa ating mga late tuners, ang pinag-uusapan po natin mga ka-action ay kung ano yung mga pinoproblema ngayon ng ating mga kabataan. Sabi nga, eto nga 2022. Pero yan, bago pa mag-2022, basta etong batch ng mga kabataan ngayon, eto daw yung kanilang madalas na problemahin. So tayo mga parents, tayo mga guardians, yan, tignan po natin kung ano tong mga problema na ito nang sila ay ating magabayan at sila ay ating matulungan. Pero bago natin ipagpatuloy ito muna isang munang balita. Nagdagdag ang Philippine National Police ng quarantine facilities at beds sa loob ng Camp Crame Headquarters sa Quezon City. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga PNP personnel na tinatamaan ng COVID-19. Samantala, nanatili naman ang Kiangan Emergency Treatment Facility bilang primary quarantine facility sa Camp Crame para sa mga pasyenteng apektado ng nakakahawang sakit. Ayon kay PNP Chief Police General Jonardo Carlos, maaaring sumailalim sa home quarantine ang mga asymptomatic personnel, ngunit kailangan magsubite ng regular body condition sa monitoring medical team. Sa data ng PNP Health Service hanggang Martes, January 11, 537, ang bagong naitalang kaso sa pambansang pulisya. Bunsod nito, umabot na sa 43,992 ang kabuang COVID-19 cases sa PNP, habang 41,455 naman ang COVID-19 recoveries. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. At eto na mga ka-action, binabati ko din ng Maksyong Morning, si Ma'am Delia Cabai sa Maksyong Morning po sa inyo, at ingat din po kayo palagi. Engineer Rosario Montemayor Pasyon, hello po sa inyo Maksyong Morning. At binabati ko nga ng happy birthday sa aming kumpare Jonathan Alop dyan sa may Rosales. Jonathan, kamusta na? Ganun din kay Marie Sherine. Kamusta kayo dyan sa may Rosales? Pangasinan. Ayan. Kuya Robert Di Guzman, happy birthday po sa inyo. Ayan, hello po sa inyo at salamat din lagi. Ayan, sumusubaybay din ito sila dyan sa may Rosales, Pangasinan. At belated happy birthday din kay Kumari Miranda Paraino. Ayan, mga ka-action, eto na, tuloy na po natin itong pinag-uusapan natin. Yung depression at saka yung anxiety sa ngayon ng mga kabataan, na ito ay may uugnay sa social media. Regardless doon sa source, crucial para sa mga magulang na tignan natin yung mga warning signs ng depression at anxiety na kinakarap ng ating mga kabataan dahil sa social media. Diba? Kasi nandyan na siguro merong nabubuli sila dyan. Etong sabi nga doon sa mga studies, mas matindi daw yung kinakarap na depression at anxiety ng mga kabataan dahil sa social media. Iba-iba yung mga kadahilanan dyan. Minsan nga din, doon na rin nila ini-express yung kanilang problems, disappointments nila. Minsan, dyan din sila naghahanap ng kakampi sa kanila social media. O kaya naman yung iba, dahil siguro sa mga bashers, may i-post sila dyan, hindi lahat makaka-appreciate. Meron at merong mga mambabash sa kanila o mamimintas sa kanila, yung iba matindi na klase ang dating. Yung sa iba naman, ayan,
problema po nila ang patungkol po sa sex. Medyo mas ito, sensitibo din ito na topics para sa mga kabataan po natin. Maraming nabanggit pero ito yung parang hinuhuli. Pero actually, ito din yung pinakamalaking problema din nila ng mga kabataan po natin. Ito man ay dahil sa natutokso yung ating mga teenagers. Yung pagkakaroon nitong dangerous sexual behaviors sa mga kabataan ang siyang parang nag-exploit na sa kanila sa mahabang panahon. At sa ngayon, mas tumitindi pa raw kasi pabata ng pabata yung mga nai-involve sa ganitong mga usapin. At yan, may malaking influence din ang social media. Sa ganitong mga problema, ang communication po natin sa kanila ang key o ang susi para matugunan po itong mga ganitong issue sa mga kabataan. Pakikipag-usap ng mga parents doon sa kanilang mga anak. Kasi minsan din may mga parents na naasiwa din sila na pag-usapan ito doon sa kanilang mga anak kasi baka iniisip nila napakabata pa nila para pag-usapan itong bagay na ito. Pero siguro depende yun doon sa pag-intindi na ng mga kabataan at saka yung approach din ng mga parents doon sa anak nila. Uncomfortable yung klase ng discussions na ito pero absolutely necessary po itong mga ka-action lalo na sa mga parents na mapag-usapan po natin ito doon sa ating mga kabataan. At eto din mga ka-action, last na. No, meron pa yung disrespect o kawalang galang ng mga kabataan sa ngayon. Diba? Yung, diba? Yung parang pareho na kayo ng level, magulang ka doon sa anak mo. Kung makipag-usap sila ngayon, parang sila pa yung sila pa yung laging tama o kaya minsan sila pa yung may ganang magtampo, magalit minsan sa kanilang parents. O doon sa mga nakakatanda sa kanila. Yung pagtitiwala, yan, may mga trust issues din ng mga kabataan natin na nahihirapan din sila. Dahil karamihan sa mga kabataan sa ngayon daw ay nandoon yung pakiramdam na hindi sila makalapit doon sa kanilang magulang para humingi ng advice, mga payo, hinggil doon sa kanilang mga problema. Dahil syempre unang-una, i-judge sila ng kanilang mga parents. O sabihin sa kanilang, hindi ka nakinig doon sa mga payo. Minsan din kasi ganun naman, di ba? Pero hindi naman laging ganun ang sitwasyon. May mga kabataan pa rin naman na nakikinig sa kanila. So kung ano yung nakikita nilang, na-imagine na nilang magiging reaction ng kanilang mga magulang, eto yung sumisiksik sa isip nila, kaya nagkakaroon sila ng trust issues. Extremely vulnerable daw yung mga kabataan pagdating sa trust issues. At lastly, yung motivation. Yung kasi hindi lang kasi doon sa gusto nila na gumanda din yung kanilang buhay. Pero ang isa din sa factor na yan, naiko-compare kasi nila yung buhay nila sa ibang tao. Yan. Kung bakit ba ganito yung family na ganito, ang yaman nila, meron na silang agad trabaho, meron silang bahay, meron silang kotse, sasakyan, ganyan. Ganun yung comparison nila. At minsan, yung motivation nila minsan nada-down, lalo na kung kulang din yung support ng kanilang family sa kanila. At saka yung kulang din sila ng confidence po nila para mag-move forward at gawin yung mga bagay na alam po nilang magiging daan para makamit nila yung kagustuhan naman nila. At isa din sa factor po niyan, yung mga kabataan ay reclusive sila doon sa kanilang mga salita. O kaya naman yung mga parents, hindi sila proactive at hindi din sila encouraging
doon sa kanilang mga anak. Hayaan mo na yan, wag mo nang ituloy. May gana ka pa sa ganyan, di ba? Minsan, yung mga parents meron din ganyan. Instead na encourage nila, sila pa yung nagdi-discourage doon sa kanilang anak. Walang mangyayari, sabihin ng ibang mga parents. So, ilan itong mga kaksyon doon sa mga pinoproblema na ating mga kabataan na dapat i-address po natin. Kung sa tingin po natin hindi rin natin kaya, dapat meron tayong mga ekspertong malamitan para maumpisan po natin at tayo din, mga parents, maigay din po nila at makatulong din po natin sila sa pag-ipag-usap, communicate doon sa ating mga kabataan. So yan mga kaaksyon, ang kabuuan ng ating programa ngayong umagang ito. Yan, salamat ulit sa mga nakinig at nanonood dito sa ating programa Kia Kababaihan in Action. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Nat Savero. Ako po ang inyong nakasama, Action Dav Tibakay. Nag-iwan na po ako sa inyo ng isang maksyong morning sa inyong lahat. Sunod na po ang programang Aksyon Radyo Hataw. Kasama po nyo dyan, Aksyon, Ahikam, Desena, Pasyon. Muli po maksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.